Isipin mo to, naglalakad ka sa tabing dagat sa probinsya. May nakita kang itim na bilog na puro tinik na parang landmine sa bato ang itsura. Ang instinct mo, huwag hawakan, masakit yan. Well, tama ka. Sa Pilipinas, iba-iba ang tawag dito. Sa Tagalog, salungo. Sa Bisaya at Waray, tayom or tuyom. Sa Ilocano naman, maratangtang. Pero sa ibang bansa, tinatawag nila itong sea urchin. At ang laman nito ay may tuturing na isa sa pinakamahal na seafood sa buong mundo. Ang kinakain sa loob nito ay tinatawag na uni. Mukha lang siyang maliit na kulay dilaw o orange na laman. Pero sa Japan at sa mga high-end sushi restaurants, ang 200 na gramo lang ng uni ay pwedeng umabot ng 5,000 pesos pataas. Opo, 5,000 pesos na para sa isang maliit na tray ng sea urchin. Pero hindi rin lahat ng sea urchin ay may laman ha. Sa loob kasi nito, may mga 5 maliliit na peraso ng gonads. Ito yung mga kinakain. Minsan, ang mga sea urchin kapag binuksan mo, wala pang laman. Ibig sabihin, kahit marami kang mahuling sea urchin, hindi ibig sabihin marami ka ring makukuhang pagkain. Ang gonads ng sea urchin ay sobrang delicate kasi. Kapag napunit o nasira ito habang nililinis, bababa agad ang value nito. Example, kung A++ ang grade sana nito, pwede itong bumagsak sa B grade at ang presyo ay pwedeng mabawasan ng kalahati. Pagkatapos linisin ng sea urchin, pinipili nila ang gonads base sa kulay. Dapat pare-pareho ang shade ng yellow o orange. Tapos isa-isa pa itong chine-check gamit ang tweezers para alisin ang natitirang shell o kelp. Ang pinakamataas na quality ay tinatawag na A++ grade uni. Ang 200 gram tray nito ay ibinebenta sa 5,800 pesos. Pero sobrang rare nito. Sa bawat 100 sea urchins kasi, karaniwan, isa lang ang premium quality. Pero bakit nga ba sobrang mahal ng sea urchin? Kung tutuusin kasi, marami naman nito sa dagat. Ang sagot, mahirap kasi itong kunin. At mas mahirap pang makahanap ng may laman. Dito sa Pilipinas, matagal na itong kinakain sa mga coastal communities. Kadalasan, fresh lang. Bubuksan lang ang shell, lalagyan lang ng suka, kalamansi o konting asin, tapos diretso na sa bibig. Simple lang no? Pero sa Japan, ginagawa nila itong luxury sushi. Pero alam mo rin bang may problema ang sea urchin? Well, delikado din ito. Ang mga tinik nito ay pwedeng tumagos sa balat. Kaya ang mga mangingisda ay gumagamit ng hook o sipit para kunin ito sa bato. Ang interesting fact pa, ang Pilipinas ay isa sa mga lugar na may pinakamalaking diversity ng sea urchin sa buong mundo. Halos 1/4 ng lahat ng species dito matatagpuan sa region natin. Sa ilang bahagi pa nga ng Mindanao, may pagkain pa na tinatawag na oko-oko. Ang ginagawa nila, nilalagyan ng kanin ang loob ng sea urchin shell at doon niluluto. Parang natural na rice cooker ng dagat. Ikaw ka magkano? Nakatikim ka na ba nito? I-share mo naman sa comment section kung anong lasa nito. Kung gusto mo pa na magayto pang klaseng content, dito lang yun sa channel ko kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking bagong YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood.